Ayun guys, so unfortunately pa-close na talaga yung naabutan natin dito. Wala nang mga bibili. Grabe, hindi siya ganun kahirap i-travel. At you know what? I cannot blame you if you're gonna fall in love with this city, Amsterdam. And guys, meron na tayong stroop waffles caramel guys. Ayan. Sarap. Ang sarap niya, bagong dito. Fresh pa. Ayun guys, katapos lang na ating walking tour, no? Grabe, 2 hours din yun. So, hindi ko na blinag guys kasi masyadong mahaba. But, ayun guys, nandito na yung meal natin. Ayan, so, yung chicken burger natin, yung fries, tsaka yung orange juice. So, it's 11.50 euro guys. So, wala pa tayong picture guys. Sa travel ko na to, this is my first time na wala pang picture kahit isa. Diyos ko Lord, ang hirap ng solo traveling. Ayun, so maghanap muna tayo guys ng mga kainan bago tayo magpalit ng damit. I think mag-McDonald's muna tayo, no, para sa mabilis lang na lunch. And then later, itatry natin yung mga, of course, ang mga famous popular food dito. I think may nakita akong McDonald's kahapon nung naglalakad akong pumunta ng Costello. Hanapin natin yung McDonald's na yan. Ayan, so tignan natin kung nasaan yung McDonald's. Grabe, ang daming kainan dito guys. Ayan, ayan yung mga waffle. Look, maganda, di ba? Ang ganda ng location ng hostel ko. Talagang dami-dami. May casino pa yan, no? So, ayan ang McDonald's. Let's go! So, McDonald's muna tayo, guys. Tingnan natin kung anong specialty ng ano. Wait lang, English. Tingnan natin, line 15. Hindi ako kumakain ng soup, so let's see yung meatless. Ayun, same lang din katulad ng Canada, no? Meron lang silang salad, I think. Let's see ano ba yung mga available ng meal. Kapares lang din sa Canada, so nothing special. And guys, 6 euro yun. 7 euro. Di ba? Ganyang kabonggang kanilang. So, 7 euro guys. Ayan. Try natin itong chicken, crispy chicken na 7.35 euro. Ano ba? Meatless. Ito veggies, oh. Wait lang. Ano ba? Sige, try natin itong isa. Itong veggies, ayan. Pwede siyang gawing meal for 11 euro. Sige, i-meal natin siya. Okay? So, ayan guys, 11 euro guys. Tumatagintang ng 11 euro. So, ito lang. So, price tayo. Ayan. Pating ketchup may bayad, oh. 8.85 euro. Ganyan kamahal sa Amsterdam, guys. And then, sauce tayo. Huwag na. And then, gusto ko ng Sprite. Ayun, pati yung drinks may bayad. Mag-orange juice tayo. To order. Okay, so, magbayad na tayo. Order today. Not today. Ayan, magbayad na tayo. So, hopefully mag-work itong natin, no? Yung card. Wait lang. Hopefully mag-work yung card ko. Pero parang mali. Stop natin. Yeah. Pay at the counter tayo. 70. So para mabarihan kasi yung cash ko sa counter tayo magbabayad guys. Magbayad tayo sa counter. Para kasi mabarihan yung cash natin.
Kasi mamaya magbibigay tayo ng tips sa walking tour. Hello, I'm just gonna pay here. I was paying. Yeah. Yeah. Can I pay cash? Yeah. 11 euro 50. Please. Thank you. Euro 50. Thank you so much. Thank you. Ayan guys, nandito na yung meal natin. Ayan, so yung chicken burger natin, yung fries, tsaka yung orange juice. So, it's 11.50 euro guys. So, I think it's 18 Canadian dollar or 829 pesos. Ano, mahal ba o mura sa Netherlands, sa Amsterdam? 11 euro for simpleng McDonald's meal. Kayo nang humusga. So, mabilisan lang kain to guys kasi nga may walking tour tayo ng 1:30 at saka kailangan natin magpalit ng damit kasi sobrang lamig sa labas. And then, mamayang hapon, try na yung mga trademark na pagkain dito sa Amsterdam. Okay? Kung may time tayo after ng walking tour, and then mamayang gabi mag-red light district tayo. So, samahan niyo ako. Actually, wala tayong masyadong tulog kasi nasa jet lag pa rin tayo. Mating nag-adjust pa rin tayo sa time zone dito sa Amsterdam. Grabe guys, 2 hours lang ang tulog ko. Literal nakahiga lang ako sa bed. And then it's my first hostel experience, so hindi ganun ka dating hostel guys. Kasi maya may mga tumatay o may dumarating, marinig mo yung sound. Kaya the best talaga na maglagay kayo ng earplugs or headphone nyo. And then ay mas para wala kayo naririnig. Yung mga noise cancellation. Para hindi kayo ma-distract sa mga marinig yung mga sound pag may dumarating bagong dating, tapos may mga mag-wash yung lalabas, may kukuha ng gamit. So marinig nila sa mga sound na yun, mag-gising talaga kayo, mag-distract kayo. Yeah, pero kung may budget naman kayo, better na huwag na lang kayo mag-hostel. Mag-hotel na kayo guys, para mas makapagpahinga kayo. But tulad nating budget traveler, especially we're doing solo traveling, well, hostel is a good options para makatipid. But nasa sa inyo pa rin yun. Kung budget ang priority nyo or yung comfort, mag-decide kayo. Well, same price kasing lasa niya rin sa Canada. Pero atin mas payat yung price dito, no? Yeah. Sarap. Kain tayo, guys. So, after nito, babalik muna tayo sa hostel para magpalit ng damit kasi light jacket yung suot ko. Kasi 2 oras kami maglalakad para sa walking tour. Actually, it's a pre-walking tour pero kailangan magbigay ng tip after. Kaya nga nagbayad tayo ng cash para mabarehan yung euro natin. But I think hindi pa rin enough. Kasi parang $5 lang yung small bills ko, parang hindi naman enough yun. At least $10 lang ibigay natin tip. So bibili tayo ng magnet after this para mabarehan pa yung cash natin. May enough tayong pera para maibigay na tip sa ating tour guide later. Ayan. So, dito in Amsterdam, eating McDonald's, 11 euro. Let's go! So, tomorrow ang plan natin is mag-windmill tayo, the popular windmill dito sa Amsterdam. Magdi-day tour naman tayo tomorrow. I think 5 hours yun. Nakasakay tayo sa bus kasama ng ibang mga tourists. And then may tourist guide tayo. And then pupunta tayo sa, is it cheese? I think cheese factory yata yun. And then may mga sample. So bukas malalaman nyo. Yeah. So hopefully makatulog tayo ng maayos-ayos mamayang gabi. Try natin magnilatan para bukas may energy tayo. Ngayon talaga wala talaga akong tulog kagabi. Kaya laban lang. Ganyan ang buhay ng travel. May tulog man ang wala, kailangan tuloy-tuloy lang. Kailangan natin gawin ang ating mga itinerary. Because hindi tayo, 3 days lang tayo sa Amsterdam. So, bago tayo lumipat sa ating next city. Ayan. Time check dito is 11:23. Meron pa tayong 2 oras. Bago ang ating walking tour. Kaya, kain muna tayo. Chill muna. Ayun. So, ubusin ko na kinakain ko guys and then update ko kayo
Gusto natin magpalit ng damit. Para try natin bumili ng magnet muna para mabarehan ulit yung cash natin. And then, diretso na tayo sa walking tour ng 1:30. So sa walking tour, makikita niyo yung mga iba't ibang tourist spot dito sa Amsterdam. Kaya mamaya, stay put lang kayo, okay? Tapusin ko lang itong lunch natin and then I'll talk to you in a bit. And guys, we're back. So nandito tayo ngayon sa Dam Square. Ayan. So, pupunta tayo sa walking tour ngayon. So 1:30 ang walking tour. Meron pa tayong time dito para mag-relax. Ayan, nakikita nyo? Yeah! So, nasa likod ko ang Madame Tussauds. Ayan. Mandali, may truck. Madame Tussauds, ayan. Nakikita niyo bang Madame Tussauds dito? Ayan. So, wait lang. May truck dun. So, ayan. Welcome here. Ito ang Royal Palace. Royal Palace, guys, sa likod ko. Museum. So, pwede kayong pumasok dyan, guys. May entrance fee. So, hindi tayo papasok kasi may iba tayong priority at the moment. Pero, pwede. Dito rin sa Madame Tussauds, guys. Pwede kayong pumasok dyan. So, nandito tayo sa, this is the Dam Square of Amsterdam. Yeah! Ayan, ang daming tao. So, 1:30 ang ating walking tour. So, maghihintay lang tayo habang maghihintay tayo dito. So, chill-chill muna tayo. Lakad-lakad. So, ayan. Diba? Ang ganda. Gumanda ng weather, nag-better actually. Nagpalit ako ng damit but uminit na guys. So, it's good. Ayan. Yung mga kalapate. Mababa ang lipad, char. Ano yung magdaya na lang, peg, char lang. Ayan guys, may mga okay magpa-picture sa mga naka-costume dito kasi mga scammer yan guys. So, maniningil sila. So, iwasan niyo yung mga naka-costume. Okay? Huwag kayo magpa-picture. Kasi, alam niyo na, guys, baka mabudol tayo. Mahirap na. So, ayan. Daming tao dito. It's getting busy. The city is getting busy today. So, day 2 in Amsterdam. Let's go. Thank you, Lord, for this beautiful day. So, ayan. Ayun, napakita ko sa inyo, Madame Tussauds building. Ayan. Ayan. Diba yan yung Royal Palace? So ayan guys, so hahanapin ko muna kung saan yung exact location namin dito. And then, isasama ko kayo sa ating walking tour for the day. It's gonna be 2 to 3 hours ang ating walking tour. Pupunta natin lahat ng mga tourist spot dito sa Amsterdam. So, at syempre meron tayong tourist guide para mas marami tayong malatunan about sa history and everything. So babalikan ko kayo kapag start ng walking tour, okay? So, enjoy ko muna ang napakagandang Amsterdam. Let's go! Woo! Hello guys, at nagbabalik tayo dito pa rin sa Amsterdam. Ayan, yung nasa likod ko, yan yung National Monument guys. Yung National Monument, binild siya after World War II. Sabi dito, dedicated siya sa mga Dutch victim of the war. So ayan, nandito siya mismo sa Dam Square, yung National Monument, yung nasa likod ko. So mamaya kasama yan, dito mag-i-start yung walking tour natin. So wala pa kasi 1:30 pa yung walking tour, kaya nandito muna tayo, ayan. So, yan ang National Monument guys. So, dito mismo sa Dam Square. Ayan. And medyo gumaganda yung weather pero nakita niyo naman yung buhok ko guys. Sobrang hangin talaga. Super duper hangin dito kaya ayan. Laban tayo kahit magulang buhok natin. Ayan, di ba? Let's go sa ating lumilipad na buhok dito sa Amsterdam. At least, nasa Amsterdam tayo kahit magulang buhok natin, di ba? Char. Ayan. So, ilang minutes pa. So, meron pa tayong 25 minutes to kill, guys.
habang hinihintay natin yung ating tourist guide para sa walking tour. Actually, kahit di na ako mag-walking tour, pwede naman eh. But kasi ang kagandahan sa walking tour, marami kang matututunan about sa culture, sa history ng city. And at the same time, maraming hidden spot na pwede silang sabihin during the tour. Kaya importante talaga yun, especially when I went to Berlin. Ang laki ng tulong ng walking tour tsaka sa Paris. Kaya every time I go to a city, I always doing a walking tour. At the same time, parang yun na rin yung gala mo, di ba? At pwede ka magpa-picture sa tourist guide. Wala pa tayong picture, guys. Sa travel ko na to, this is my first time na wala pang picture kahit isa. Diyos ko Lord, ang hirap ng solo traveling. Ayan, kaway-kaway sa mga solo traveler dyan na wala pang picture. Wala tayong taga-picture, baka naman may mahanap dito magpipicture sa atin, no? Kahit isa lang. Para may souvenir sa Amsterdam, ayan. Magulong buhok natin, wala pa tayong picture. Wala na. Yung gel na lagay natin, natunaw na. Pero ayan, laban pa rin sa ekonomiya. Dahil nandito tayo sa Amsterdam. Yeah. Ayan, so kung magtataka kayo guys, di ba yung mga bahay dito parang ang papayat? Like, ang papayat ng mga bahay dito sa Amsterdam. Alam niyo ba kung bakit mapapayat yung mga bahay dito sa Amsterdam? Kasi 100 years ago, sabi nila, yung tax daw na sinisingil sa mga tao is depende sa size ng property nila, ng bahay nila. Kaya yung mga tao, so they only build yung standard size para hindi sila magbayad ng ganun ka mahal sa tax. And at the same time, yung kasi yung lupa dito sa Amsterdam is malambot siya at saka mababa. So alam nyo ba, yung nasa ilalim ng lupa ng Amsterdam, mga kahoy lang yan, parang mga bamboo na tinusok-tusok at tinabunan ng lupa para maging pundasyon siya ng Amsterdam. So ganun yung niya, pundasyon. Kaya at the same time, maliliit lang yung mga bahay at saka payat. So isa yon. And then during that time, yung mode of transportation dito sa Amsterdam is yung canal lang. So sa canal sila parang yung pinakadaan nila para mag-transport. So yun yung pinaka way of transportation nila dito sa Amsterdam. Guys, napakaganda ng Amsterdam. Napakaliit lang niya na city, walkable siya guys. Actually, kung talagang gusto niyo siya puntahan at nagtitipid kayo budget, kahit 2 days lang siya pwede na, full day na 2 araw. Tapos mag-stay na lang kayo sa hostel kung sa tingin nyo okay lang sa inyo, komportable kayo sa hostel. Hindi siya ganun kahirap i-travel. Very siya, straightforward. Transportation wise, ang pinaka gusto ko is walkable siya sa lahat ng tourist spot guys. Kumpara sa ibang city na talagang kailangan mong mag-subway, katulad ng New York City, nakakapagod ang New York City guys. Talagang kailangan mag-subway sa lahat ng tourist spot kasi ang lalayo na sa unlike here sa Amsterdam. Kung gusto mo lang like to enjoy, to chill, get lost. Sabi nga nila, di ba yung mga taga-ibang part ng Europe, pumunta sila dito sa Amsterdam during weekend lang. Para enjoy lang day off nila dito sa Amsterdam. Maglakad-lakad, chill. Grabe, hindi siya ganun kahirap i-travel. At you know what? I cannot blame you if you're gonna fall in love with this city, Amsterdam. Kasi, I don't know, parang you feel is kakaiba yung pakiramdam ko dito sa Amsterdam. Maganda siya. So, yeah. I'm so happy itong ating first city, no? For our second Europe series. So, tomorrow ang last scene natin dito, kaya we will make the most out of it. Kaya samahan nyo lang ako guys para sa ating second Europe series. This is just the first country guys. So, there's 4 more city to come. Ayan, so malapit ng ating walking tour, kaya update ko kayo maya-maya. At sana makapagpa-picture na tayo. Let's go, Amsterdam! Ayan guys, so meron pa tayong 10 minutes to kill. Nakita ko na yung tourist guide natin. Pero naalala ko lang natin magpabarya. So bibili muna tayo ng magnet guys. Ayan. Ng souvenir dito tayo sa... Wait lang. Nandito tayo sa Dams. Ayan, nakikita nyo ba? Ayun. Yeah, so... Ayan, so bibili tayo ng magnet guys. Ayan. Cute. So, apat for 10 euro guys.
Apat for 10 euro. Yan yung mga design. Ito, Kitsy. Kitsy lang. Oh. So maghanap tayo dito guys. Ayan, ito maganda. Apat for 10 euro. May bike. Ito gusto ko to. Maganda siya. Ayan. Pabili tayo ng... Actually, kailangan ko naman. Hindi mo ah. Con la bicicleta, mira qué lindo, esta también, la bicicletita. Ah, sí, mira. Bueno, estas me encantan. Me encantan. Kailangan natin ng 5. Este me parece que agarre, sí, está divino. Y este naranja que podría ser por Holanda. Está divino, la bicicleta. Porque acá hay otra. Wait lang guys, naghahanap tayo, okay? Kailangan ko ng 5 magnet. So ayan, meron pa ganito dito. Kitsy. Ito yung windmill. Ano ba ang maganda? Ano bang maganda guys? Yung may windmill or yung may mga bahay? Saan ba mas sikat ang Amsterdam? Ito, Kitsy, may windmill. Kitsy siya. May windmill. Ito. Kitsy guys. So, kailangan natin ng 5. So, 13 euro. Bibili ako ng 5. Okay, wait. Kasi 5 taong nag-expect naman yung pasalubong char. Ang mahal lang payong dito guys, ayun o. 16 euro, kaya magdala kayo ng payong pag mag-travel kayo. So, bili tayo nito. Gusto ko tong isang to. 1, 2, 2. Tapos yung may windmill, bili tayo. May windmill. At saka yung may kasamang building. Ito maganda to actually. Ay, wag yan. Ano ba? Maganda rin to, oh. Amsterdam. Sige, bili tayo yan. Ano pa ba? So, 5 ang kailangan natin. So, bili tayo ng may windmill. Ito, parang kits ito. Kitsy. Ito, Kitsy rin. Pero mas gusto ko tong blue. Actually, mas maganda to. Ayan o. Wait lang. Meron din yung bike lang guys. Ayan o. Kitsy. Ah, del otro lado. ¿Del otro lado o de acá? De acá, del otro lado. Maghanap pa tayo dito. Ayan, maganda rin to. Amsterdam. May bike siya. Pero mas bet ko to. Yung mas maganda to. Ito na lang. 4. Tsaka isa pang actually po, isang design na lang para mas maganda. Ganito na lang lahat. Ayan, so 5. 5 ganito guys. Kasi may pagbibigyan tayo, magbabayad na tayo, okay? Hello. So 4 for 10, right? And then additional 1. Can I pay cash? ¿Ya? Okay. 12 euros. 15. Maybe 2 can I give you? Sure. Nakabil na tayo ng souvenir ng magnet. So, 1 down. So, at nakapagbabarya na tayo guys para sa tip natin mga dito sa walking tour. Actually, yung walking tour is free lang siya guys. Pero tip-based siya kaya dapat may ready kayong cash. Kasi alam mo, hindi ko na-realize na meron pa, yung Europe pala meron sila, nag-o-offer sila ng free walking tour kahit sa city. Kasi last time, nagbayad kami sa walking tour tapos nagbigay pa kami ng tip. Parang doubling ibabayad mo, di ba? Kaya it's better na maghanap kayo ng mga free walking tour
kung kailangan nyo guys ng help ko, I can give you the link of pre-walking tour. Okay? Dito sa Europe, maraming company nagpo-provide ng pre-walking tour. And at the same time, tip na lang talaga ang ibibigay nyo. So ayan. Ayan, andyan na sila. I think inaka-red na umbrella. Ayan, siya na yan. Wait lang. Ayan, yung dalawang babaeng naka-red na umbrella. Sila. Is this the pre-walking tour? Is Sanders? Sentiments. Yeah. Yes. 1:30, right? Yes. Okay. What is your name? Ruel, my first Are you name. doing the Spanish or the English? English. English. Are you by yourself? Yeah. Let me look up your name. Roel Razon. That's me. Alrighty, I got you here. Thank you. Thank you. And so, okay na. So, meron pang ibang grupo ito ng mga yellow umbrella guys. Ayan. So, gaya ng sinabi ko kanina, ang Europe, nag-offer sila ng mga pre-walking tours guys. Kaya dapat maghanap lang kayo ng mga website. Kasi last year, we're not smart enough. Nagbabayad talaga kami ng mga walking tour. Ang mahal talaga guys. Kung pupunta kayo sa Expedia or sa Get Your Guide, may mga walking tour na $30 Canadian or 20 euro. Tapos magbibigay pa kayo ng tip. It's so much money. So, sa katulad kong budget traveler, you know, kailangan natin ng mga hack, diba? Kaya nga nandito tayo guys para to help you. Ako mismo mag-research para sa inyo to help you na maging budget friendly ang ating travel. At the same time, ma-enjoy natin, diba? So, ngayon makikita niyo yung actual walking tour natin dito sa Amsterdam. So, hinihintay pa natin yung mga kasama natin. Meron pa tayong I think 15 minutes. And nakabili na rin tayo ng magnet. So, it's gonna be a good day guys. And then later, pupunta tayo sa Canal Cruz guys after this or sa Albert Kuip Market. And then mamayang gabi sa Red Light District. So this is gonna be a good day here in Amsterdam. My name is Caroline. In English, it would be Caroline. I'm going to be your guide for the next 2 hours. I'm originally from the city of Haarlem, next to Amsterdam. I lived here most of my life though. And just to explain a little bit what kind of person I am, I used to work in Amsterdam selling musical instruments. And first talk about the country. This is the whole thing. This is the Netherlands. Even though a lot of people call our country Holland. I don't know if you do that as well. But there is a difference between the two. Because we are divided in 12 provinces and only 2 of them are actually Holland. This is North Holland here, this is South Holland, and everything else has another name. Friesland, Drenthe, Groningen, Overijssel. But in the old days, hundreds of years ago, people only did business with, that's our Memorial Day. May the 5th is our Liberation Day because that's the day that the Germans surrendered in 1945. Across the street, I at least have to warn you for the bicycles in Amsterdam. I don't know if you noticed, but they come from each and every way, especially if you're used to driving on the other side of the street. It is a bit dangerous. People don't set names and none of the houses are numbers. Initially, the houses in the people would have a little sign saying their name or their shop or whatever so that you can find them. But when we had a lot of fires in the city, people were forced to at least make a stone wall around their house. And they started to make stone signs in their house as well. Facade stone, and usually they have some city in the south of the country, so that is where they were from. It's not always certain. Ayun guys, katapos lang na ating walking tour, no? Grabe, 2 hours din yun. So, hindi ko na blinag guys kasi masyadong mahaba. But, sobrang dami kong natutunan sa walking tour. Actually, every time I go to a city, I always do a walking tour so you can learn more about the city. And then at the same time, parang mas magiging memorable yung pagbisita mo sa isang city. So, ang dami nating natutunan about sa Amsterdam in terms of real estate, in terms of their history. So, sobrang dami guys. So, i-share ko sa inyo yan in the maybe a little bit later on. Right now, we're going to Albert Kuip Market guys. Yan. So, we will try of course, yung mga signature Dutch food there. So, naglalakad tayo ngayon papunta doon. So, I'll update you as soon as we get there. So, guys, stay put. And we're still here in the beautiful Amsterdam. Let's go!
Ayan, nandito tayo ngayon guys sa metro station. Ayun, naghintay tayo ng train papunta sa Albert Caip Market. So, hindi siya pwedeng lakarin. So, we have to take the metro. Ayan, so, ang sasakyan natin papunta sa Albert Caip Market ay, ayan. Wait lang, i-zoom natin para makita nyo. Ayan, yung Suwid 52 M52. 2 minutes pa bago dumating yung bus. So, wait lang natin. Sa bali, ayan, bali 2 stop lang siya. So, and then nandun na tayo. So, madali lang to. And then, pag nandun na tayo, i-update ko kayo. So, dun tayo kakain for the day para itry yung mga signature Dutch food. Let's go! Guys, ayan, nandito na tayo sa Albert Caip Market. Ayan guys, ayan oh. So, i-try natin yung mga Dutch food dito. Ayan. So, actually, tatlong stop lang siya. Dito tayo bumaba sa DPJ, yung M52, yung sinakyan natin kanina, yung pinakita ko sa inyo. So, napakadali lang yung puntahan, guys. Very accessible, ayan. So, let's explore the Albert Caip Market. Ayan. So, tatry natin yung mga food. Okay, so, let's go. Ayan, maglakad-lakad muna tayo. Explore natin to kung ano yung mga meron. So, ayan yung meron sila yan yung mga fruits. May mga paninda rin sila dito. Maganda siya guys. Kung ano tinitindi nila. Ayan, hindi ko alam kung ano yung sinishake ni Kuya. Ayan, may mga charger. Kung ano-ano. Sa case ng cellphone. Sunglasses meron. Meron mga jewelry, ayan, hat. Yup, so dito may mga bag, ayan, luggage. Guys, kung gusto niyo bumili ng luggage, ito parang ganda nito, oh. Ang ganda niya. Ito, oh, yung mga pang travel bag. Travel bag, ayan, 39 euro guys, ayan. Yung mga luggage, 24 euro lang yon. Ang mura. Ayan oh. Ito, tignan nyo ang gaganda ng mga bag dito. Ayan oh. Yung mga pang travel bag. Ayan, 39 euro lang siya. Ganda. Damn, I like it. Kasang wala na tayong space. What will I do? Oh, ang gaganda ng bag. Shit. Parang gusto kong bumili. Pero wala tayong space. What? Anong gagawin natin guys? Magbabayad din lang tayo. Mag-check-in tayo ng luggage. Mahal. Itong kits yun, 29 euro lang. Ganda. Ito yung mga magnet. Ay shit, mas mura dito yung magnet. Damn, bumili na ako doon. 150 lang dito. Mura dito guys. Ayan, lesson learned guys. Dito na lang kayo bumili ng magnet, mas mura. Ang mahal na nabili ko, ang ganda nitong Amsterdam Black. Kung magkano kaya yon? Gusto ko tong hoodie ng Amsterdam. Ayan guys, ducks. Parang gusto ko ng ducks guys. Ayan ang cute ng ducks. Ang ganda ng hoodie, parang gusto kong bilhin yung hoodie na black. Ayun oh. Ang cute. Oh my god. Wala tayong luggage guys. Ang sarap mag-shopping dito. Anong gagawin natin? So ayan, a Chinese pancake guys. May Chinese pancake. Ito ano ba to? Cannoli. Ayan, check nyo. Hindi ko alam kung ano yan. So, and dyan, I don't know what's that. Ito yung mga cheese. Ayun ang nilaki ng cheese. Oh my god, look at that. Goat, pesto. Tomorrow meron tayong day tour. Ayun ang cute ng mga cheese. Ayan guys. Iba-iba. May natural. May pepper. Ayan. Iba't ibang cheese. Ito yung pancakes. Ayan, may apple pie, butter waffle. Ayan guys, so. Ito ang kanilang popular. Of course, itong ating try. Ang stroop waffles. Only in Amsterdam, guys. So, this is the one we're gonna try. But, gusto ko siyang gawing dessert. Wag na muna yan, okay?
So, wag na muna siya. I-last natin siya kasi para siyang dessert. Mag-try muna tayo ng something like chicken or whatever. I-last natin yung stroopwafels, okay? Save natin yan for last. Okay, let's see. Ano ba? Yan. Ang ating second food is chicken kip, guys. Dito lang sa Amsterdam. Ayan, 6 euro, guys. Ayan, try natin. Try na natin itong chicken kip. Sarap na. Medyo matapang yung spices. Hindi siya manghang. Sarap. Wow. I love it. And guys, meron na tayong stroopwafels caramel, guys. Ayan. Sarap. Ang sarap niya, bagong dito. Fresh pa. Actually, sabi kayo ng tourist guide namin sa walking tour, sabi ito talaga ang tamang way pagkain ng stroopwafels. Kasi yung mga nakita niyo raw may marshmallow, mga tourist trap daw yun. Kasi yung mga Dutch daw, they supposed to eat this one like plain lang. Kasi plain lang masarap na siya, pero yung mga maraming decoration, tourist trap lang daw yung mga yun. At it's very cheap here, $3. Kung pupunta ka din sa city center, may mga marshmallow, like 14 euro or 12 euro yun, guys. Versus sa 3 euro. Diba, saan ka pa? Kaya wala na kayong pwedeng puntahan pa kung di dito sa Albert Kuip Market lang, guys. Para makatikim kayo ng authentic na stroopwafels. Ayan. Budget friendly po. At super yummy. Sarap. Welcome to Amsterdam. Sarap, guys. Sobra. Oh my God. Sarap. Ang sarap. Grabe. So maghahanap pa tayo ng pwedeng kainin after nito. Let's see. Kaya mag-ikot-ikot tayo. Ngayon, I'm enjoying this. Oh my God, sa wakas nakakain na tayo ng stroopwafels ng Amsterdam for only 3 euro. Diba? Thank you, Lord. Ayun yung store nila. Dito lang yan sa Albert Kuip Market. Guys, nandito pa rin tayo sa Albert Kuip Market. Hinahanap ko yung herring. I think katsarado na yata. Meron ditong popular herring na kinakain. Wala na yata siya, guys. So, maglakad-lakad pa tayo. Baka meron pa tayong mabiling makakain, no? Ayan. So far, yung dalawang nakain natin is very good. So yummy. We already spent 9.5 euro pa lang. So, let's see kung ano pang pwede natin bilhin. I think wala nang masyado close na kasi iba late na akong dumating. Kasi nga, it's a long day, guys. Marami tayong itinerary. Hindi ko mahanap yung herring. Asan na kayong herring? Nagko-close na sila. Again, kung bibili kayo ng magnet, guys, or souvenir, better here, mas mura. Nakabili na kasi ako nito sa Dam Square. Although, nabili ko mura pa rin naman, but mas mura dito. I think, or parehas lang. Ang ganda naman yung hoodie. Parang gusto kong bumili ng hoodie. Wala na. I think, wala na, guys. At ay, dito na yung, last dead end na dito. So, hindi natin nahablang herring. So sad. Hindi natin nahablang yung herring. Ayan, ramen, no? Kung gusto nyo ng ramen. Burger.
Hindi ko naabutan yung herring. Wala na. Dang. Wala na guys yung herring. Hindi na siya naabutan. Ayun. Ay, iyetera. Nasaan na ba? Wala na. Close na. At least nabutan pa natin yung strip waffles. Yung importante. Ayan, so hindi na natin nabutan yung herring na inihahanap ko. Meron pa akong isa nakita sa TikTok na popular. I forgot the yung price, hindi na natin siya naabutan. It's okay. Kumain na tayo ng price kanina. Magpa-price tayo sa next sa counter natin kasi yun yung popular ang price. So dito, yung pancake hindi ko na rin naabutan. Well, ganun talaga. At least may naabutan pa rin tayo, di ba? Better than nating ang mahalaga yung strip waffles na sobrang sarap yung hindi natin nakaligtaan na miss. Hindi kompletong Amsterdam beef guys pag di natikman yung strip waffles nila. Ayan, wala na talaga. Hanggang dun na lang. Char. Lahat ng bagay may hangganan. Char. Ayun yung pancake ko. Kasi lang gusto ko na. Parang ayoko nang kumain ng matamis. Nag-crave ako ng maalat guys or malamig. Ayan. Ano ba? I don't know. Kailangan natin magkape, no? Kasi hindi pa tayo nakakapagkape today. It's been a long day, guys. Imagine mula kayo ng morning, right? Anne Frank house. And then we did the walking tour and nandito tayo sa Albert Cup Market. Hinahanap ko pa rin ng herring. Hindi ako makapag-get over sa herring. Okay guys, maglakad-lakad lang tayo. Baka may magulap pa tayo, no? Huwag tayong susuko. Sarap ang tinapay. Kasi hindi na ako nag-crave ng dessert eh. Ito yung wow. Ano ba yun? Ayoko ng dessert. I want something salty or sugary. I mean yung malamig. Something cold. Wala na guys. Hindi natin naabot. Ang ganda ng mga building, no? Hindi yung mga bahay. Nakita niyo yung mga building? Yeah. Pare-parehas, no? Grabe. Sobrang ganda sa Amsterdam, guys. I wish I can stay longer, but unfortunately, hindi tayo makapag-stay ng ganong katagal dito sa Amsterdam, but it's okay. Nagawa naman natin mga dapat natin gawin. Ayun, so mag-iikot-ikot muna ako guys, and then let's see. Okay, I will let you know pag may nakita tayong pwede pang makain. Stay put.